Hindi na nagbibiro ang Ukraine. Sa Defense Tech Valley 2000 at 25 sa Lviv, ipinakilala ni Zelensky ang bagong underwater drone family na Toloka. Hindi ito ang mga karaniwang drone. Ito ang pinakamasasamang bangungot ng Russia. Nakaisip ang Ukraine ng isang bagong napakalaking sea drone na maaring magdulot ng seryosong banta sa Russia. Pinalalakas ng Ukraine ang kanilang kakayahan gamit ang mga sandatang malayo ang abot tulad ng Toloka. Dinisenyo ito para hamunin ang domination ng Russia sa Black Sea at targetin ang mahahalagang asset nito tulad ng Crimean Bridge. Ngayon, ang bagong drone na ito ay isang bagay na dapat ikabahala ng Kremlin. Sa video, ipapakita namin paano binabago ng team ni Zelensky ang naval warfare. Bakit posibleng nasa hiram na oras na lang ang tulay ng Russia papuntang Crimea? At paano nito binabago ang takbo ng digmaan sa Ukraine? Sa dulo nito, maiintindihan mo na ang Tolika ay hindi lang basta isang gadget. Higit pa ito sa lahat ng bagay. Ito ang paalis na abiso ni Zelensky kay Putin. Kaya, unang-una, ano nga ba talaga ang Tolika drone na ito? Isang pamilya ito ng Ukrainian underwater drone na idinisenyo para sa lihim na reconnaissance, paglalagay ng mina, at direktang pag-atake sa mahahalagang target. Sa madaling salita, ito mismo ang kailangan ng Kyiv para takutin ang Moscow sa yugtong ito ng digmaan. Ipinakilala ng Ukraine ang Tolika sa pamamagitan ng kanilang pambansang industriya ng depensa noong Setyembre 19, 2000 at 25 sa Defense Tech Valley. 2000 at 25 exhibition na ginanap sa Lviv. Agad nakuha ng anunsyo ang atensyon ng mundo. Dahil hindi lang ito drone kundi serye ng mga disenyo. Ipinakita nila ang mga modelo mula sa maliit na TLK, 200 na kasing laki lang ng isang malaking maleta, hanggang sa Tolika 1,000 na halos kasing laki na ng isang maliit na submarino. Malawak talaga ang saklaw niyan. Ipinapakita nitong hindi lang basta sumusubok ang Ukraine, kundi bumubuo sila ng layered na sistema ng mga sandatang pang-ilalim ng dagat para sa iba't ibang misyon. Sa unang tingin, klaro na ang TLK 200 ay para sa mga tactical na misyon. Ang compact underwater drone ay may habang 8 talampakan o 2.5 metro. Dinisenyo ito para magsiyasat ng daungan, subukan depensa, at maglagay ng maliliit na pampasabog. Pinapatakbo ng dekuryenteng motor. Tahimik itong umaandar at umaabot ng 60 milya, 100 kilometro, sa ilalim ng tubig. Ang kapasidad ng kargamento nito ay mula 45 hanggang 100 at 10 libra o 20 hanggang 50 kilo. Sapat ito para sa paniniktik o maliit na pampasabog. Magaan, palihim, at pwedeng itapon pagkatapos gamitin. Kung may mahuli man, hindi ito pagkatalong estratehiko, kundi bahagi ng plano. Pinapataas ng TLK, 400 ang laro. Isa itong mid-range na drone na may habang 13 hanggang 20 talampakan o mga 4-6 na metro. Gumagamit ito ng hybrid na sistema na pinagsasama ang electric stealth at diesel tibay. May saklaw ito na hanggang 700 at 50 milya o 1,000 at 200 kilometro. Kayang magdala ng 1,000 at 100 libra o 500 kilo. Sapat ang bigat nito para sa advanced na sensor o warhead na kayang sumira ng barko o baybayin. Narito ang Tolika 1,000, isang mabigat na klase. Umaabot ito ng 40 talampakan, 12 metro, at dinisenyong makalakad ng 1,200 at 40 milya, 2,000 kilometro, sa ilalim ng tubig. Hindi lang ito nakadepende sa Global Positioning System. Kung i-jam ng Russia ang satellite signal, lilipat ito sa internal navigation at magpapatuloy pa rin. Ang kapasidad ng kargamento nito ay umaabot ng 11,000 libra o 5,000 kilo. Ibig sabihin, abot kamay na nito ang mga tulay, barkong pandigma, at matitibay na infrastruktura. Kung magiging epektibo ito sa Ukraine, hindi lang ito bagong sandata, kundi estratehikong pagbabago. Di inihanda ng Russia ang depensa para sa ganitong banta. Kahit kalahati lang ng mga espesipikasyong ito ang totoo, may malaking problema na ang Moscow dahil sa mga espesipikasyong ito na umaagaw ng atensyon. Hindi tumitigil ang Ukraine sa pagpapakita at pagsasalaysay lang. Naghahanda silang gumawa ng marami nito na pwedeng bumaha sa Black Sea. Napansin mo,
Nailipat na ng Tolika developers ang mas maliliit na modelo mula plano papuntang produksyon. Malapit ng gawing serye ang TLK 200 at TLK 400 at ilulunsad na ang unang batch para sa aktwal na pagsubok sa tubig. Hindi na ito mga konseptong panghinaharap. Malapit na silang mapabilang sa lumalaking fleet ng drone at surface boat ng Ukraine na nagpahiya sa depensa ng Russia sa Black Sea. Dahil sa crowdfunding at suporta ng gobyerno sa mga plataporma gaya ng Brave One, naging seryosong armas program ang dating simpleng workshop na eksperimento. Bawat isa ay sapat na mura para mawala, pero sapat na makapangyarihan para umatake. Kaya naman kayang magpadala ng Ukraine ng marami nito ng sabay-sabay. Kung akala ng Russia na bangungot na ang surface drone, hintayin nilang gumalaw ang underwater version na kayang mag-imbestiga sa daungan, magmanman ng barko, at putulin ang supply route ng walang babala. Pinapatunayan ng mga paraang ito na hindi kailangan ng Ukraine ng malaking hukbong dagat para hamunin ang Moscow, kundi ng sabayang pag-atake lang. Habang tumataas ang produksyon, lumiliit agad ang pagitan ng prototype at aktwal na gamit sa labanan. May ulat na isa sa mas maliit na tulikas ang sumali sa pag-atake sa ilalim ng dagat sa tulay ng Kerch noong Hunyo. Ipinapakita nitong kayang maghatid ng resulta ang sistema kung saan pinakamahalaga. Pag-uusapan pa natin ito mamaya. Ngayon, syempre, may mga bagay na dapat tandaan. Marami sa mga numerong ito ay direktang galing sa mga developer at opisyal na press release. Kulang sa independent na verifikasyon ngayon dahil hindi naglalabas ng resulta ang Ukraine sa malinaw na dahilan. Laging may pagitan sa prototype sa papel at sa totoong sandata sa labanan. Hindi porke mukhang nakakatakot ang isang bagay sa magarang presentasyon ay handa na itong gamitin sa labanan. Pero kahit na sinabi na lahat yon, natutunan na ng Rusya sa mahirap na paraan na hindi nagbibiro ang Ukranya pagdating sa drone warfare. Tandaan mo, dati pinagtatawanan ng Moscow ang ideya na kaya ng maliliit na surface drone na hamunin ang Russian Navy, yung mga drone na yun ang bumangga sa Black Sea Fleet sa Sevastopol. Kaya napilitang magsikalat at dumikit sa baybayin ang mga barkong pandigma. Natawa sila noong inilabas ng Ukraine ang mga long-range drone na kayang tamaan ang Moscow. Pero ngayon hindi na sila natatawa. Dahil sa hiya mula sa mga Neptune at Storm Shadow na missile, nagsimula ang Moscow ng evacuation siren drills. Sa totoo lang, hindi kailangang perpekto ang Tolika para maging delikado. Kailangan lang sapat ang galing nito. At lahat ng palatandaan ay nagpapakita na ganoon nga sila. Ang nagpapatingkad sa mga drone na ito, higit pa sa pagiging mga underwater gadget, ay kung paano nila binabago ang mga patakaran ng laro. Maingay ang surface drone, may bakas at kita sa radar. Mabilis ang mga misil, pero mahal. At kailangan ng launch platform na madaling matunton o sirain. Tahimik gumalaw ang underwater drone, mababa at di kita sa radar. Dahil dito, napipilitang magbago ang depensa ng Rusya. Hindi mo mapipigilan ang di mo nakikita. At ginawa ang Tolika para manatiling di makita hanggang huli na. Ang kalamangan sa pagiging stealth ay lampas pa sa katahimikan. Nasa paraan din ito kung paano gumagalaw ang mga drone na ito. Kapag may signal, kumukonekta sila sa Global Navigation Satellite System. Kung i-jam ng Russia ang mga signal na iyon, lumilipat si Tolika sa inertial navigation at tuloy pa rin sa paggalaw. Walang global positioning system, walang problema. Mahalaga ang ganitong autonomiya sa mga pinagtatalo ng karagatan. Hindi lang sa destinasyon, kundi pati sa paraan ng paggalaw. Dumikit si Tolika sa ilalim ng dagat at dahan-dahang gumalaw para makaiwas sa sonar. Ang sistema ng propulsion nito ay gumagamit ng kuryente para sa lihim na paggalaw. Tapos lumilipat sa diesel kapag mas mahalaga na ang distansya. Ang kakayahan nitong magbago-bago ay dahilan kung bakit mahirap itong hulaan. Kaya nagiging sandata ang pagiging hindi mahulaan, pati na rin ang mga armas nito. Hindi pa inilalabas ng Ukraine ang detalye. Pero kitang malaki ang kakayahan nito. Hindi lang ito paniktik na drone. Kaya rin nilang magdala ng gamit sa pagmamanman, minang pandagat o warhead para sa malalakas na atake. Kung sapat ang ipadala ng Ukraine, hindi lang himpapawid at baybayin, kundi pati ilalim ng dagat ang kailangang depensahan ng Rusya. Isang larangan na hindi sila handa. Hindi lang ito taktikal na problema, kundi pati na rin logistical. Para gawing mas totoo pa ang bangungot na ito para sa Rusya, ang pagdating ni Tolika ay tahimik na nagbago ng mapa ng dagat itim. Ang dating tila lawa ng Rusya ay ngayon parang pinagtatalo ng teritoryo na. Sa TLK, 1,000 na 2,000 kilometro, halos lahat ng sentro ng hukbong dagat ay abot ng kanilang mga atake mula Sevastopol hanggang Baltic. Malinaw ang mensahe, wala talagang ligtas na lugar.
Dati, parang mga kuta ang mga pantalan. Ngayon ay tila mga target na lang sila. Ganyan katalino si Tolika. Hindi nito kailangang manalo sa labanan o mangibabaw sa armada. Dahan-dahan nitong nilalamon ang gilid, tahimik at tuloy-tuloy. Hanggang sa dumugo ang higante sa mga hindi inaasahang bahagi. Malaking kabalintunaan ito dahil ipinagmamalaki ng Rusya ang lakas ng kanilang hukbong dagat. Ngayon, binabaliktad ng Ukranya ang istorya gamit ang mga makinang nagpaparamdam sa Kremlin na lantad ang sarili nilang bakuran. Dito na nagsisimula ang totoong takot. Paano mo poprotektahan ang bawat pantalan, tanker, at lagusan ng submarino sa libu-libong kilometro ng baybayin? Hindi mo magagawa. Kaya kahit biro tungkol sa Kaliningrad o Vladivostok na medyo seryoso, tumatama sa damdamin. Hindi na lang basta biro ang mga iyon. Babala na sila. At alam iyon ng Rusya. Nagdadala si Tolika ng bago sa labanan. Hindi inaasahan. Kaya napipilitang magdepensa ang Moscow sa lahat ng sabay-sabay. Hindi lang iyon taktikal na sakit ng ulo, kundi pati na rin psikolohikal. Walang mas nakakapuyat kaysa mag-alala kung may drone ng Ukranya na magugulat sa'yo sa ilalim ng tulay mo. Kapag nagtanong na ang Rusya kung saan susunod ang atake, panalo na sa kalahati ang Ukranya. Ang pagpapalakas ng depensa sa lupa, dagat, at ilalim ng tubig ay nagpapataas ng kaba. Kaya nananatiling pangunahing target ang Crimean Bridge. Manipis ang puwersa ng Rusya. Kulang sa tao, luma ang gamit, at hindi pantay ang modernisasyon kaya nagkakaroon ng butas sa militar nila. Ngayon, idagdag pa ang mga banta mula sa ilalim ng tubig. Hindi nakikita ng mga patrol boat kung ano ang gumagapang sa ilalim nila. Hindi mapipigilan ng harang ang mabagal at tahimik na dumarating mula sa kailaliman. Pinipilit ni Tolika ang Russia na magdepensa sa hindi nila napaghandaan. Ang ganitong kawalang katiyakan ay hindi lang nakakailang, kundi nakakagulo rin. Pag-usapan natin ang layunin bukod sa mga detalye. Hindi basta-basta ginawa si Tolika. Dinisenyo siya para sa isang tiyak na misyon. Ang Crimean Bridge. Simula ng lusubin ng Russia, napagtanto ng Ukraine na ang tulay sa Kerch Strait ay hindi lang infrastruktura, kundi lifeline ng okupasyon. Ang 19 na kilometrong tulay mula mainland Russia, papuntang Crimea, ang pangunahing ruta ng Moscow para mapanatili ang kontrol sa peninsula. Kabilang ang gasolina, bala, tropa, pagkain, pyesa, at simbolismong politikal. Bago ang digmaan, maraming ruta ng supply ang Russia. Ngayon, dahil sistematikong sinisira ng Ukraine ang mga linya ng tren, dipo at mga convoy, ang tulay na lang ang natitirang ugat na hindi nila kayang mawala. Agad napansin ng militar ng Ukraine ang problema at nilikha si Tolika bilang solusyon at estratehiya. Hindi lang sandata, napatunayan na ng mga surface drone ang halaga nila sa pag-atake sa mga barko ng Russia at mga target sa baybayin. Iba ang Crimean Bridge, mahigpit ang seguridad at mahalaga sa politika. Kailangan nito ng mas palihim na paraan. Isang bagay na kayang makalusot sa ilalim ng radar, dumikit sa ilalim ng dagat, at umatake kung saan pinakamahina ang depensa. Ang layunin ay hindi lang sirain ang tulay, kundi gibain din ang ilusyon na kinakatawan nito. Noong 2018 personal na pinasinayaan ni Putin ito, nagmaneho siya ng orange na truck. Habang ipinagmamalaki ng Russian media na patunay daw ito na habang buhay ng Ruso ang Crimea. Tuwing binibira ng Ukraine ang tulay, hindi lang nade-delay ang lohistika kundi pati ang naratibo. Pinapakita nitong kahit ang pinakamahalagang ari-arian ng Moscow ay mahina rin. Iyan ang dahilan kung bakit gusto ng Ukraine na mawala ang tulay. Hindi lang para maputol ang mga linya ng supply, kundi para wasakin din ang kwento na sinasabi ng Russia sa sarili nito at sa buong mundo. Ang Tolika ang kasangkapang ginawa para gawin mismo iyon. Hindi nito kailangang manalo sa dagat o palubugin ang fleet. Sapat na ang isang eksaktong atake para ipakitang hindi ligtas ang Crimea at lumuluwag ang kontrol ng Russia. Kung gusto mong maintindihan kung gaano kataas ang nakataya, huwag kang magsimula sa teorya. Magsimula ka sa pinsala. Sinubukan na ng Ukraine atakihin ang Crimean Bridge. Bawat isa may iniwang bakas, malalakas na pagsabog, tahimik na sabotahe, at muntikang tama na yumanig sa nerbiyos ng Moscow. Bawat pag-atake ay nagturo ng leksyon, nagpilit ng pag-aayos, at nagtaas ng pamantayan. Kaya balikan natin, lalakbayin natin ang mga pag-atake na nagbago sa isang simbolo ng kontrol, tungo sa isang simbolo ng kahinaan. Kung paano naglatag ang bawat isa ng daan para sa drone na idinisenyo upang tapusin ang trabaho. Ang pinakahuling insidente ay nangyari noong Hunyo 2025.
Naglabas ang Security Service of Ukraine ng nakakakilabot na video ng underwater explosives na itinanim malapit sa suporta ng tulay. Halos parang pelikula ang eksena. Madilim, malabong tubig, at malalaking haliging animoy mga bantay na nakatayo. Pagkatapos, ang mga pampasabog ay mahigpit na nakakabit sa bakal. Ipinakita ito ng Ukraine bilang patunay na kaya nilang tamaan ang tulay mula sa ilalim ng tubig. Katulad ng dati, nagkunwari ang Russia na maliit lang ang pinsala at ginagawa na ang pagkukumpuni. Wala raw dapat ikabahala. Napansin ng independenteng analyst ang sapat na palatandaan para maghinala na may naapektuhang bahagi ng estruktura. Kahit hindi ito naging malubha, hindi maikakaila ang epekto nito sa isipan ng mga tao. Alam na ngayon ng Rusya na ang mga pag-atake sa ilalim ng dagat ay hindi malayong banta. Totoo ito at nangyayari na. Balikan natin ang 2023 at makikita mo ang isa-sisa sa pinakadramatikong pangyayari sa mga unang oras ng Hulyo 17. 2023, muling tinamaan ang Crimean Bridge. 2 Ukrainian naval drone na may pampasabog ang tumama sa kalsada malapit sa ika-100 at 45 na haligi ng suporta. Ang una ay tumama ng 3:04 ng umaga sinundan ng pangalawa ng 3:20 ng umaga. Nasira ang estruktura sa pagsabog, ikinamatay ng 2 sibilyan at ikinasugat ng isa. Natanggal ang bahagi ng tulay at nabiyak ito ng malaking butas. Isa na lang pansamantalang daan ang magagamit. Ilang araw matapos, muling napatigil ang trapiko dahil sa pag-atake sa imbakan ng bala ng Russia sa Crimea. Kinumpirma ng Ukraine ang operasyon. Pinlano ito ng Security Service at hukbong dagat ng Ukraine gamit ang custom-built Sea Baby drone. Sinadya ang tiempo at malinaw ang mensahe. Hindi lang ito taktikal, kundi estratehikong hakbang at psychological warfare. Ang tulay na dating simbolo ng kontrol ng Russia sa Crimea ay naging madalas na target. Ipinakita ng pag-atake ang kahinaan sa bilyong dolyar na depensa ng Russia at napilitang pag-isipang muli ng Moscow ang kanilang seguridad sa infrastruktura. Nagpatuloy ang pagkukumpuni hanggang Oktubre, ngunit higit pa sa konkretong istruktura ang pinsala. Hindi na lakas, kundi kahinaan na ngayon ang simbolo ng tulay. Pinatunayan ng pag-atake na mas mabilis makaimbento ang Ukraine kaysa depensahan ng Russia. At abot pati pinakaprotektadong ari-arian. Hindi lang istruktura ang nabasag, pati ilusyon ng kaligtasan. Noong Oktubre 8, 2022 malakas na pagsabog ang tumama sa Crimean Bridge at sumira sa bahagi ng kalsada at riles. Sumabog ang truck na may pampasabog sa kanlurang linya. Dahilan ng pagbagsak ng tulay at pag-apoy ng tren na may dalang gasolina malapit doon. Napakatindi ng apoy at usok, kaya't nakita ito ng mga satellite mula sa kalawakan. Agad sinisi ng Rusya ang Ukraine. Habang tahimik ang mga opisyal ng Ukraine sa umpisa, kinumpirma ng Security Service ng Ukraine na sila ang nagplano ng pag-atake para maantala ang supply line ng Rusya. Sakto ang timing ng atake. Naganap ito isang araw matapos ang ika-70 kaarawan ni Pangulong Putin at pagkatapos niyang i-anunsyo ang pag-aangkin sa 4 na rehiyon ng Ukraine. Nagmistulang personal at simboliko ang pag-atake. Ang tulay, dating simbolo ng kontrol ng Russia sa Crimea, ngayon ay wasak at lantad na. Bumagal ang trapiko, tumagal ng buwan ang pagkumpuni, at nawala ang paniniwalang hindi magagalaw ang mga infrastruktura ng Russia. Binago ng unang pag-ataking ito ang takbo ng digmaan. Ipinakita nitong kayang tamaan ng Ukraine ang malalayong teritoryo ng Russia, pati kilalang target ay hindi naligtas. Sa mas malawak na pananaw, malinaw ang pattern. Una, dumating ang kamanghamanghang pag-atake na naging pandaigdigang balita. Sumunod ang maliliit ngunit nakamamatay na surface drone na tumatama sa mga tulay na tila may eksaktong layunin. Ngayon pumapasok na rin ang mga banta mula sa ilalim ng dagat. Mga itinanim na pampasabog, sonar sweeps at ang tahimik na banta ng mga drone tulad ni Tolika ang nagpapabago sa labanan. Bawat yugto ay patungo sa mas palihim, mahirap harangin at mas malalim na pinsala. Sa bawat yugto, nagiging reaksyonaryo at nagtatanggol ang Rusya habang pinapanood ang Ukraine na mag-innovate at nababawasan ang tiwala nito sa sarili. Kung ang mga nakaraang pag-atake ay nagpapakita ng taktika ng Ukraine, si Tolika ang susunod na hakbang. Hindi na tanong kung target ng Ukraine ang tulay. Tapos na ang usapan doon.
Ang tanong ay kung underwater drone nga ba ang magpapabagsak dito? Himayin natin ito sa aktual na gawain, hindi lang sa teorya. Isa sa mga posibilidad ay simpleng pagmamanman kahit na hindi kailanman nagdala ng kahit isang pampasabog si Tolika. Napakahalaga pa rin ng kakayahan nitong sumisid sa ilalim ng mga alon at kunanan ng video ang mga suporta ng tulay. Ang kaalaman sa mahihinang bahagi, minadaling pagkukumpuni at lokasyon ng depensa ay nagbibigay ng opsyon sa Ukraine para sa susunod na pag-atake. Sapat na ang ganung impormasyon para bigyang katwiran ang paggawa nito. Pero ang pangunahing layunin ay sabotahe. Pinag-uusapan ang mga drone bilang platapormang pwedeng magdala ng mina o pampasabog. Posibleng mailagay ang mga pampasabog malapit o direkta sa underwater na istrukturang sumusuporta sa tulay. At ito ang tungkol sa mga tulay. Mukhang dramatiko ang pinsala sa ibabaw. Pero kapag naapektuhan mo ang mga suporta sa ilalim ng tubig, nanganganib ang buong tulay. Kaya naglalagay ang Rusya ng lambat, patrol sa kipot, at nag-i-install ng sonar na kagamitan. Nag-aalala sila sa mga di nakikita. Huwag mo akong intindihin ng mali. Hindi ito madali dahil maraming hadlang. Pinapahirap ng mababaw na tubig ang paglalayag at pinapalakas pa ang depensa ng Rusya dahil kayang madetect ng sonar kahit maliliit na bagay. Bukod dito, hindi lahat ng sandata ng Ukranya ay gumagana gaya ng ipinapangako ng press release. Kaya kailangan nating pagdudahan ang pinaka-optimistikong mga numero. Kahit ganoon, kung kahit maliit na bahagi lang ng mga claim na iyon ang totoo, si Tolika ay nagdadala ng panibagong sakit ng ulo para sa Moscow na hindi nila inaasahan. Alam ito ng Russia, kaya pagkatapos ng bawat pag-atake, agad nilang ipinapakita ang mga footage ng pagkukumpuni, mga inhinyerong nagwe-welding, at pagbabalik ng trapiko. Isa itong palabas tulad ng pagiging inhinyeriya nito. Kailangan nilang patunayan sa sarili nilang mga tao na hindi masisira ang tulay. Bawat atake ng Ukranya unti-unting sumisira sa ilusyon. Sa tuwing may drone or bomba na tumatama rito, bumababa ang kredibilidad ni Putin. Nangako siya na ang Crimea ay mananatiling konektado sa Russia magpakailanman at ang tulay ang pisikal na patunay ng pangakong iyon. Kapag nasisira ito, nagsisimulang mabunyag ang buong kwento. Iyan ang dahilan kaya ginagastos ng Moscow ang yaman nito para sa depensa ng Kerch Strait. Tinutukoy natin dito ang radar coverage, fighter patrol, sonar arrays, at posibleng may mga diver na laging alerto. May mga ulat ring may pisikal na harang na inilulubog sa tubig. Alam nilang parang laro ng pusa at daga ito. At takot silang baka magdala ng pampasabog ang daga na sisira sa mahalaga nilang koneksyon. Pero hindi lang depensa ang bahagi ng kwento. Mayroon ding digmaan ng propaganda. Tuwing tinatamaan ang tulay, tinatawag itong terorismo ng Rusya. Tinawag ng Ukraine na itong lehitimong aksyong militar laban sa mga puwersang sumasakop. Karaniwan itong inilalarawan ng kanluraning media bilang malaking paglala. At mahalaga rin ang tatlong pananaw na iyon. Dapat kumbinsihin ng Moscow ang mga tao na ligtas ang Rusya sa kabila ng digmaan. Dapat ipakita ng Kyiv na walang ligtas na target habang okupado ang Crimea. Kailangang magpasya ang mundo kung patas na hakbang militar ang pagputol ng supply line. Kasing tindi ng totoong opensiba ang labanan ng mga kwento. At nariyan pa ang panganib ng paglala. Para kay Putin, ang tulay ay simbolo ng kanyang pamumuno. Hindi lang infrastruktura. Kung tingin niya ay tuloy-tuloy ang banta, maaari siyang gumanti ng mas matinding aggression sa iba. Iyan ang bahagi ng sugal na tinataya ng Ukraine. Alam nilang malaki ang pinsala sa Russia ng pag-atake sa tulay. Pero alam din nilang may posibilidad ng pagganti sa bawat pag-atake. Kasama ang tensyon sa bawat drone ng Ukraine na pinapadala sa Crimea. Malinaw ang lohika. Kung nais ng Ukraine pahinain ang Russia sa Crimea, ang tulay ng Kerch ang pangunahing target. Sa Tolika, mukhang may gamit na silang kayang tumama sa paraang di pa alam ng Russia kung paano pigilan. Maging magtagumpay man o mabigo, ang mismong katotohanan na umiiral ang mga underwater drone na ito ay napilitan ng magdepensa ang Moscow. Hindi lang sundalo at bakal ang apektado ng mga pag-atake sa ilalim ng dagat. Lampas pa ito sa balita at maiinit na salita. Apektado pati dagat at kalakalan dito. Ang Black Sea ay higit pa sa lugar ng digmaan. Pangunahing ruta ito ng pagkain at gasolina ng mundo. Nagdadala ng butil mula Ukraine at langis mula Russia sa mga pamilihan sa Africa at gitnang silangan. Kaya bawat bagong sandatang sinusubukan doon ay may epekto rin sa labas ng labanan. Ginagamit ang mga drone tulad ni Tolika, hindi lang sa barkong pandigma o tulay, kundi pati sa rutang pangkalakalan
na mahalaga sa mundo at hindi lang militar ang mga panganib. Maaaring magdulot ng pagtapon ng krudo sa dagat ang pagsabog malapit sa daungan o tangke ng langis na maglason sa isda at masira ang dalampasigan. Matagal nang sinisikap ng Ukraine na ang mga pag-atake ay para lang sa target na militar. Ngunit mabilis akusahan ng Moscow ang Kyiv na nilalagay sa panganib ang mga sibilyang barko. Samantala, bawat tama ay nagpapataas ng takot kung ligtas pa bang maglayag sa Kerch Strait. Kung umuwas ang mga tanker at kargamento, tataas ang gastos at babagal ang delivery, lalo na sa mga bansang umaasa sa murang butil ng Ukraine para sa pagkain. Isang maselang balanse ito. Maaaring pigilan ng underwater drone ang pag-export ng langis ng Rusya na magbabawas ng bilyon-bilyong pondo para sa kanilang makinarya ng digmaan. Maaaring paikliin ng ganitong pang-ekonomiyang pagpiga ang labanan at makaligtas ng buhay sa lupa. Pinapamahal at pinapahina nito ang pandaigdigang pagpapadala ng kalakal dahil tinaasan ng mga insurer ang singil matapos ang sunod-sunod na drone attack noong Oktubre sa mga base sa Crimea. Ang totoo, wala namang pakialam ang dagat kung sino ang tama o mali. Wala itong kinakampihan, tinatanggap lang nito ang lahat ng resulta at iyan ang dahilan kung bakit si Tulika ay parang isang tabak na may dalawang talim. Isang sandata na pwedeng magbigay kalamangan sa Ukraine sa digmaan pero kapalit nito ang panganib sa pandaigdigang kalakalan at mas mapanganib na Black Sea para sa lahat. Ang epekto nito ay nagpapalawak ng usapan kung ang pag-atake sa tulay ay lumalampas sa hangganan o ayon sa alituntunin ng digmaan. Talakayin natin ito, pero kalahati lang ng kwento ang mga pagsabog. Ang iba ay nangyayari sa korte, daanan ng barko, at mga pagpupulong ng estratehiya. Bawat atake ng drone ay nag-iiwan ng halos di makitang bakas, pero totoo pa rin. Alamin pa natin ang ibang bahagi ng kwento ng drone laban sa tulay na ito. Hindi ito madalas pag-usapan. Pero kasing halaga rin ito ng mga pagsabog at inhinyeriya. Ito ang tanong kung legal nga ba ang pag-atake sa tulay ng Kerch. At kung ito ba ay moral. Gusto ng Moscow na isipin mong malinaw ang sagot. Ipinapakita nilang terorismo ang bawat pag-atake. Na parang basta na lang pinapasabog ng Ukraine ang mga sibilyang ari-arian. Pero hindi ito ang buong kwento. Malinaw na tinutukoy ng internasyonal na batas ang hangganan ng sibilyang infrastruktura at layuning militar. Ang tulay ng Kerch ay malinaw na nasa ikalawang kategorya. Hindi lang sasakyan para sa bakasyon, komunikasyon o kalakalan ang dumadaan dito, kundi pati konboy ng militar ng Rusya, armored vehicles, tangke ng gasolina, at supply na tren. Dahil dito, lehitimong target militar ito ayon sa batas ng digmaan. At mula sa pananaw ng Ukraine, iyon lang ang kailangang sabihin. Kung sirain mo ang tulay, mapuputol din ang pagpasok ng armas at dagdag na puwersa sa sinakop na lugar. Hindi iyon terorismo. Iyon ay estratehiya. Pero mas komplikado ang moral na usapan tungkol dito. Sa isang banda, may panganib para sa mga sibilyan. Kung pababagsakin mo ang isang bahagi kung saan may mga ordinaryong sasakyan na dumadaan, walang duda na may mga taong maaaring masaktan. Ayon sa Ukraine, kung hindi gagalawin ang tulay, mas tatagal ang okupasyon ng Russia at lalala ang pagdurusa ng mga bayan at lungsod ng Ukraine. Para sa kanila, ang pagputol ng rutang iyon ay hindi lang militar na kailangan, kundi paraan din para mapabilis ang pagtatapos ng digmaan. Isa itong mabigat na pagpapasya. Pero ang mga digmaan ay nakabatay sa mga ganitong uri ng pagpapasya. Kung susuriin sa mas malawak na pananaw, ang mga pag-atake sa tulay ng Kerch at pag-usbong ng mga drone gaya ni Tolika ay nagpapakita ng pagbabago sa pakikidigma. Dati, ang pagiging dominante sa dagat ay nakadepende sa kung sino ang may mas malalaking barko, pinakamalalim na sumisisid na submarino o pinakadelikadong aircraft carrier. Ngayon, hindi mo na kailangan ng bilyong-dolyar na destroyer para baguhin ang laro. Maaaring gumawa ang isang bansang nilulusob ng murang drone na magpapagastos ng milyon-milyon sa superpower para sa depensa. Ito ang pinakamatalim na anyo ng asymmetrical warfare. Pinapatunayan ng Ukraine na ang laban ng David versus Goliath ay hindi lang sa lupa, pati na rin sa tubig. At hindi lang Ukraine ang natututo dito. Kapag may sea drone na bumangga sa barkong Ruso o underwater system na nagbanta sa estratehikong tulay, napapansin ito ng militar sa buong mundo. Asahan mong dadami pa ang mga walang tao sa tubig. Marami itong gamit, mas mura kaysa tradisyonal na fleet, at kinatatakutan ng kalaban sa paraang di kaya ng karaniwang sandata. Inaayos na ng NATO ang kanilang mga plano.
Kung kayang makalusot ng mga drone sa depensa sa Black Sea, kaya rin nilang gawin ito sa Baltic o Mediterranean. Muling pinag-iisipan ng mga kanluraning hukbong dagat ang kanilang mga sonar grid, binabago ang mga doktrina, at naghahanda para sa hinaharap kung saan ang mga walang taong grupo ng drone ang magiging karaniwan. Hindi ito katang-isip. Ito ay realidad sa larangan ng digmaan. Pero hindi lang NATO ang nakamasid. Ang drone revolution sa Ukraine ay nagdudulot ng kasunduan at depensa sa mundo. Sa Washington at Brussels, si Tolika ay lampas sa prototype. Patunay itong nagagawa ng Kyiv na gawing kinatatakutan ng Moscow ang suporta ng kanluran. Kamakailan lang, isang delegasyon mula sa Ukraine ang nagmungkahi ng isang planong magkatuwang na produksyon sa United States. Simple lang ang formula. Dala ng Ukraine ang mga disenyo na nasubukan na sa labanan. At ang Amerika naman ang magdadala ng mga pabrika at pondo. Maaari silang gumawa ng maraming unmanned hunter na hindi matutumbasan ng Russia at mabilis ding kumilos ang Europa. Sa silangang hangganan ng NATO, mabilis na bumubuo ng drone wall ang Poland, Lithuania at Romania. Isa itong digital na panangga ng radar at jammer na ginawa para pigilan ang pagsalakay ng Russia. Humuhugot sila ng taktika mula sa Ukraine, lalo na sa paglusot ni Tolika sa depensa ng Russia. Nagulat ang Denmark at Poland ng misteryosong drone malapit sa kanilang base. Biglang, ang karanasan ng Ukraine ay hindi na lang isang lokal na labanan, kundi isang gabay para sa kaligtasan. Maging ang Turkey, na kadalasang maingat, ay tahimik na binawi ang mga naligaw na Ukrainian Sea drone sa baybayin nito nang walang reklamo. Ang katahimikan na iyon ay mas malakas pa kaysa anumang pahayag sa press. Hindi na ito tulong, simula na ito ng isang alyansang teknolohikal. Maaaring magbukas ng daan ang tagumpay ni Tolika sa mga sistemang dating bawal, tulad ng Tomahawk cruise missiles o Patriot batteries. Bawat tagumpay ng Ukrainian ay nagtutulak sa NATO na magtanong, kung nagagawa ito ng Kyiv sa kaunti, paano pa kaya kung dagdagan natin ang tulong? Siyempre, galit na galit ang Moscow. Tinatawag ito ng Russian State Television na pabiglang paglalan ng sitwasyon. Ang mga opisyal ng Kremlin ay pabulong na nagsasalita tungkol sa mga pulang linya. Ngunit tahimik si Putin matapos ang mga pagsabog malapit sa Crimea na nagpapakita ng ibang kwento. Walang matagumpay na talumpati o mainit na pahayag. Tahimik lang ang pagkahiya habang tuloy-tuloy na natatamaan ang mga ari-ariang inakalang ligtas. Ang pananahimik ay palatandaan na nakita ng mga kaalyadong kanluranin ang kahinaan at lalo nilang pinagtibay ang suporta. Kung mapabago ni Tolika ang balanse sa Black Sea, bubukas ng malaki ang daluyan ng pera at armas mula sa kanluran. Ang eksperimento ng Ukraine ay naging simbolo ng pandaigdigang paglaban sa imperyong umaasa sa pananakot para maghari. Para sa Rusya, malungkot ang kasalukuyang sitwasyon. Nagmamadali silang mag-adjust. Nakita nating nagdagdag sila ng mga air defense battery, pinaghiwa-hiwalay ang mga imbakan ng gasolina, at naglunsad ng tuloy-tuloy na mga patrol sa paligid ng Kerch Strait. Alam nila na bawat tama sa tulay ay nagpapahina sa kanilang pagsisikap sa digmaan at propaganda. Pero may hangganan lang ang magagawa nila. Pwede nilang tapalan ng bakal, maglagay ng gwardiya sa tubig, o sumigaw ng terorismo sa telebisyon. Hindi nila kayang burahin ang katotohanang paulit-ulit silang pinipilit ng Ukraine na magdepensa. Diyan pumapasok si Tolika. Kahit hindi gamitin ng Ukraine laban sa tulay ng Kerch, ang presensya nito ay isa ng psikolohikal na sandata. Ipinapahiwatig nitong ang susunod na atake ay maaaring galing sa itaas, ibabaw, o ilalim ng tubig. Pumili ng kamandag mo. Ang kawalang katiyakan ang nagpapuyat sa mga tagaplano ng Russia. Iniisip kung saan ilipat ang yaman, mag-focus ng depensa, at ang gastos para sa tulay na ito. Saan na tayo ngayon? Ang tulay ng Kerch ay hindi lang konkreto at bakal. Isa itong simbolo, pang-militar na lifeline at tropeyo ng propaganda. Sa bawat tama ng Ukraine, kahit di masira, nagpapahiwatig sila sa Moscow. Walang target na di kayang abutin, pinapakita ng Tolika. At iba pang sistema na hindi lang nabubuhay ang Ukraine sa digmaan, kundi patuloy silang nag-i-innovate kahit may labanan. Bawat drone, pag-atake, at pagsubok sa depensa ng Russia ay binabago ang mga patakaran ng modernong digmaan. Unti-unti nang nawawala ang paniniwalang tanging mga superpower lang ang may kontrol sa dagat at himpapawid. Ang mga matatalino at malikhaing bansa ay kaya ng bumuo ng mga sandata na kayang baguhin ang balanse laban sa mas malalaking kalaban. Pwedeng ayusin ng Rusya ang tulay, magdagdag ng depensa, at magpalaganap ng propaganda. Pero mas mahirap ayusin ang mas malalim na katotohanan. Binago ng Ukraine ang laro, kaya hindi na muling magiging ligtas ang tulay.
Iyan ang aral dito. Nakatayo pa rin ang Kerch Bridge na inayos at binabantayan. Pero tapos na ang panahon nito bilang ligtas at maaasahang tulay. Hindi na tanong kung babalik pa ito, kundi kailan, paano, at anong gamit. Kung tolika, missile, o ibang sorpresa mula sa arsenal ng Ukraine, malayo pa ang katapusan ng labanan para sa tulay. Para sa natitirang bahagi ng mundo, ito ay isang babala. Mas mabilis na umuunlad ang paraan ng pakikidigma kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Ang mga bansang kayang mag-adapt at gawing inobasyon, ang presyon, ang huhubog sa hinaharap. Patunay ang Ukraine sa aral na iyan sa bawat drone na ginagamit nila.